for the GT30 Pro, enabled na yung 120 FPS niya sa CODM. Yan. So, kaka-update lang nila, I think, kahapon. And tinest ko kaagad, nakita kong 120 FPS na nga yung CODM. Pero multiplayer lang siya, hindi siya sa VR mode. Okay, so yung Battle Royale, 90 FPS pa rin siya. Pero, smooth pa rin yung 90 FPS. Wala kang problema doon. Tatlong games na yung supported niya with 120 FPS. So, una yung ML, tapos sumunod yung Hawk, and now yung CODM. Nagulat ako bakit may update kaagad, kaka-release lang ng phone na to. So, sulit na sulit. Yung variant ko ngayon, it's a 8256. Shadow Ash yung color, yung gray. Naka-on yung party mode natin, plus nakakabit yung GT cooler natin. And napakadaling ikabit ng cooler natin kasi magnetic siya. Yan, kakabit mo lang, and ayan. Then, plus, ito yung cable niya. Hindi makunat yung cable niya, maganda. Kung makikita nyo, USB-C siya. Okay? Ito yung charger ko sa Nubia Neo 3, guys. USB-C na siya. So, kailangan yung bumili ng USB-C kung wala kayong charger na ganito, kung gagamitin nyo yung cooler. And make sure na capable siya of like 27 watts pataas. Anyways, yung sa cooler requirement natin is 12 watts lang naman to. Okay naman yung cooler na to, effective din. Na-test ko na to. Nagdadagdag siya ng performance. Titingnan natin yung mga performance mamaya. Yung ilaw dyan, parati siyang naka-on. So, party mode yan. Ayan. So, tinanggal ko siya sa case. Kung makikita nyo, ang ganda ng aesthetic ng phone na to. Napaka-sleek. Super gamer yung look. Tsaka, ang dami pang tinatawag na mechanical lights. Yung kanyang camera bump, meron siya mga green lines dito. Kung makikita mo. Na-impress talaga ako dito sa phone na to. Sa looks and sa performance, napakaganda niya. Ayan, so may mga character wallpaper din tayo, napaganda. Plus, meron pang iba. Pwede namang i-extend yung RAM niya to 16 GB. Yung RAM extension actually helps sa performance, guys. So, na-test ko na rin siya. Yung out-of-the-box RAM niya is 8 plus 5. Tapos, pwede mong i-extend na 8 plus 8 para maging 16 GB yung RAM. Dito, may green accent din yung power button niya. Plus, yung volume rockers dito. Ayan, hindi masyadong noticeable yung gaming triggers niya, pero very responsive yan, yung dalawa dito. Makikita nyo. So, isa yan sa mga features na nagustuhan ko with this phone. Kaya ako masasabi na maganda talaga siya. Meron siyang 108MP na main sensor na pwede niyang mag-shoot ng 4K 60fps. Tsaka meron siyang EIS. Wala siyang OIS. But, okay lang naman. Stable pa rin naman yung EIS. Yeah, usable naman siya. Kung gusto mong mag-vlog or gusto mong mag-video, okay pa rin naman. Usable siya. Ang pangalawang camera niya dito is 8MP lang. So, ultra-wide camera yan na 8MP. Na okay naman, once again, usable. Yung performance ng camera niya, hindi siya kagaya ng mga entry-level na phone, na mga 7,000, 8,000 na mababa na talaga yung quality. Okay pa rin siya. Hindi mo naman kukunin ang phone na to mainly for the cameras. Kukunin mo ang phone na to mainly for the gaming features. So, paldong-paldo ka pa rin kung gamer ka talaga. Halos flagship level yung features niya eh. Kasi meron siyang AMOLED, 144Hz na screen. May magandang touch response rate, mataas. Good na goods for gaming and even for like your everyday phone. And yung chipset performance is maganda rin. Meron tayong Dimensity 8350 Ultimate. Pwede kang magkaroon ng 1.4M or 1.5M Antutu benchmark. Tapos yung price ng phone mo is 12,000 lang. Kung umabot ka pa sa promotion nila, bibigyan ka nila ng free gaming kit. Ito, yung may magandang mag case plus the cooler. I-compare mo to sa ibang gaming phones. Kunwari si Poco X7 Pro, Poco F7, wala kang makukuha ganito. Wala kang mga light sa likod, and wala ka ring gaming triggers. For me, a gaming phone needs to have a gaming triggers, guys. Yun nga yung magdi-differentiate ng isang regular phone sa gaming phone pag meron kang gaming triggers. Isa pang magandang feature nito, guys, tinan mo, meron akong wireless charging kasi nakakabit yung cooler natin. Si cooler, nagbibigay siya ng wireless charging up to 15 watts papunta sa phone. Yung wireless charging support niya is up to 30 watts. So, pwede mo siyang palitan ng ibang wireless mag charger. Pwede. Yung wireless feature na yan, another paldong feature yan. Wala sa ibang phones. Meron pang RGB yung cooler mo. Ito, isa pang feature, guys. Always on display na naka-landscape mode. Makikita mo, di ba, may oras, tsaka merong picture. And tingnan mo, ayan nagpalit na yung picture. So, pwede mo siyang i-customize, i-add mo yung mga pictures. Ito yung mga laruan ko. Sasagutin ko lang, guys, yung mga nagsasabi na meron daw FPS drop. Di daw stable yung performance ng chipset nito. With the Dimensity 8350 Ultimate, gusto nating i-test kung maganda ba talaga ang phone na to o hindi, yung performance niya o hindi, and legit ba talaga yung gaming kit niya. So,
Chinarge ko yung phone ng full, nilobat ko siya while gaming Genshin Impact. So, mabigat na game yon. Ay nakita ko na stable naman yung frame rates niya guys. Kasi merong FPS meter tong phone na to, diba? Makikita mo yung FPS niya while you're gaming. Siyempre, tinest ko rin yung phone gamit yung mga benchmarking tools na yon. Yung benchmarking tool na CPU throttle test, ginagamit yun ni GSM Arena to test the stability of the chipset. Nagdidip ba yung performance niya? And I found out na maganda yung charts niya guys. More on green yung performance niya sa chart and meron lang siyang konting yellow. Meaning yan, maganda yung stability ng phone niya. And nakita ko rin on my test na nasa mga 79% to 80% yung stability niya. Kung ikukumpara nyo yung CPU throttle test niya sa mga Samsung devices or yung mga flagship devices, mas umiinit pa yun at mas hindi pa stable yung performance nun. Dahil sa init ng chipset at saka manipis yung phone. So, hindi kaya ng cooling niya. Ito nga pala, meron siyang vapor chamber cooling and effective yung cooling niya dito. Tinesting ko rin siya using Antutu benchmark. So, yun yung leading benchmark natin, di ba? Yun yung pinapakita ng mga brands kung gaano kalakas yung phone nila. Antutu benchmark na 1.5 million, Antutu benchmark na 2 million, 2.8 million kung naka-Snapdragon Elite ka. Especially na sa mga Chinese brands natin, like the Poco, Xiaomi, sila Vivo, iQOO, si Realme, mahilig sila mag-boast ng Antutu benchmark nila. Sa mga test ko rin, gusto kong malaman kung effective ba talaga yung gaming kit natin. Even the RAM configuration na dumating siya sa akin ng 8 plus 5 GB extended RAM, tinest ko siya sa Antutu benchmark na walang cooler, nakakuha ko ng 1.29 million Antutu score. Basic lang, tsaka room temps lang, walang aircon. Kung tatasan mo yung RAM configuration niya ng 8 plus 8, which is yung maximum na pwede dito, yung performance niya guys, tumaas. Umabot na ng 1.32 million Antutu benchmark. Kaya mahal yung mataas yung RAM na binibenta na phone kasi nga nagdadagdag pala siya ng performance talaga. So, yun yung nakita ko dito. Sa RAM configuration pa lang yan, wala pa siyang gaming kit, wala pa siyang cooler. Tinest ko rin siya with the gaming kit, nung case, tsaka eto. And guess what? Tumaas na yung performance niya ng 1.34 million. Tumaas siya ng 200,000. Yung gaming kit ng phone na to, hindi siya gimmick. So, effective nga siya into cooling your phone. Tinest ko rin to sa ibang performance, yung sa CPU throttle test, tsaka sa pangatlong test na ginawa ko. Sasabihin ko yan mamaya. So, meron na tayong 1.34 million Antutu benchmark, di ba? Dimensity 8350 Ultimate is up to 1.4 to 1.5 million Antutu benchmark. Yes, na-reach ko yung 1.4 million. Pero, hindi siya gamit ng cooler na to. Yung ginamit kong cooler is iba. Yan, ito yung cooler na ginamit ko para sa phone para ma-achieve yung 1.42 million Antutu benchmark. Ito yung Blue Wow X108. Itong Blue Wow X108 guys, 600 pesos lang to. Pero powerhouse masyado yung performance. Matagal na sa akin to pero okay pa rin naman. Magnetic pala to guys. So, and it fits perfectly dito sa cooler natin. Kung makikita mo, ayan no. Same size sila ng GT cooler. Kung makikita mo, ayan diba? And pwede ka nga palang maglagay ng ibang cooler dito kasi flat yung surface niya. Tsaka malaki. Pwede kang maglagay ng Red Magic 5 Pro cooler dito. Napakalaki ng cooler na to. Eh no? Flat na flat. Ayos, di ba? This is rated at 27 watts na cooler. So, pwede mong makool yung phone mo dito ng mas maganda. Kumpara dito sa GT cooler na 12 watts lang yung rating, ito is 27 watts. It's a universal slot for the coolers. As long as magnetic yung cooler mo, pwede. Right? Meron din siyang RGB and fit na fit dito sa GT30 Pro. So, rated 27 watts. Tinest ko nga siya sa Antutu benchmark and ito yung nagbigay sa akin ng napakataas na score, 1.42. Siguro, mas kaya ko pang ipataas yung score na yan and maabot ko yung 1.45 o kaya higher, hindi ko pa alam. Kung nag-air condition ako na room, tapos yun na nga, malamig na malamig yung hangin, meron ka pang cooler, ma-achieve mo yung better stability or better score sa phone mo. And it is legit. The phone is built with cooler in mind. Hindi kagaya ng ibang phone na lagyan mo ng cooler, wala namang effect. Pwede mo lang siya makuha ng 12,000 ngayon. So dapat mga 15 to 16,000 yung phone na to. And napakababa ng price niya. Huwag muna tayong umalis sa usapan ng performance niya kasi meron pa akong pangatlong tinest for this phone. Lastly, tinest ko rin siya sa 3D Mark Wildlife Stress Test. Isa rin yung sa mga test na tumitingin ng stability and gaming performance ng isang phone. Makikita mo rin kung gaano siya kainit, kung ilan yung battery na binaba niya, and meron din siyang
loop score. Kung tumaas or bumaba ba yung performance niya within 20 minutes of intense gaming test. Yung nakuha kong stability for the 3D Mark, yung wala pang cooler, nasa 80% stability tayo. Okay naman yun, pero mas maganda pag nakakuha tayo ng excellent. Ayan, syempre, nagtest din tayo na meron ng GT cooler natin, 'di ba? With the GT cooler, na-impress ako, umabot tayo ng 93% yung stability niya. Inulit ko ulit yung test, pangalawang test, yung score niya, hindi siya bumababa, mas stable na siya ngayon. Nandun na siya sa mga higher scores sa test. Si Gadget Sidekick or yung mga ibang Pinoy reviewers, ginagamit nila yung wildlife stress test para makita yung stability in score niya, 'di ba? From walang cooler na 80% stability, which is good, up to the excellent score. Yan yung mga score ni Red Magic tsaka iPhone 14 Pro Max. Kung mag-research kayo online, excellent score yung nakukuha ng mga ganong phones. I think ROG phones din, meron ding excellent score yung ROG phones. Hindi ako 100% sure. Yan, balik tayo sa cooler na to. The BlueWow X108, na-achieve natin yung almost perfect na score using the BlueWow X108 with the GT30 Pro. 99.4% yung score niya. Almost perfect. Hindi pa ako sa aircon naglaro and naka-achieve na tayo ng 99.4%. Dahil yan sa vapor chamber cooling niya. Maganda na yung performance niya inside. Kahit na wala pa siyang cooler, nakaka-achieve tayo ng 80% stability ng performance. So masasabi ko dyan, with my personal test, using this phone with a benchmark, yung nag-game ako ng 5 hours of Genshin Impact. Wala akong mga stability issues na nakita. Yung heating issue, wala din ako masyadong nakitang ganun kasi naglalagay naman ako ng case. So you really love this phone kung kukunin mo siya ngayon na meron ka pang gaming kit. Kung naghahanap ka ng gaming phone, matagal mo nang gustong mag-upgrade ng phone mo, kung meron kang ipon guys and you love gaming, eto na yung gaming phone mo this year. Eto yung budget king when it comes to gaming phone this year. Depende kung may maglalabas pa ng the best dito. I understand na palabas yung Tecno Pova 7 Ultra na gaming phone din. Tapos meron din siyang the same chipset na 8350 Ultimate. Pero wala yun siyang gaming triggers. Wala din siyang gaming kit. Eto, mas paldo ka dito. Yung XOS 15 OS nito is GT version. May nakalagay. XOS 15 for GT. Meron siyang added na settings for gaming like the mechanical lights, GT triggers, tsaka yung X Arena niya. May mga added features na wala doon sa ibang phones. Kasi meron din ako nung Infinix Note 50 Pro Plus. Wala siyang mga GT triggers or mechanical lights or other features na dito mo lang makukuha. Hindi lang sa gaming itong phone na to. Meron din siyang multitasking features. Alam ko na maraming gustong mag-game pero gusto rin mag-floating window for like music and movies. Plus split screen. Split screen and floating window is available here. Maliban dyan, marami din siyang AI features. Andito rin yung Pholax AI, AI Note, AI Summary, Call Assistant, na meron din siyang AI Wallpaper, yung mga AI Erase. Kompleto naman dito. Full pack talaga yung phone na to. Maganda yung performance, maganda yung price, maganda yung build, may gaming kit, may triggers. I mean, paldong-paldo talaga, panalo talaga. Yung sinasabi nilang may nanalo na eto, totoo dito. Yun yung recommendation ko with this phone. It is a 100% fully recommended phone if you like gaming. Huwag kayong mapapahuli kung meron kayong budget, bumili na kayo. Baka maubusan kayo ng gaming kit. Sayang naman. Mahal din yung gaming kit. 2,000 plus din yung gaming kit pag bumili kayo ng separate nun. And tataas na yung price ng phone na to in the future. So baka, yun na nga, medyo mahuli kayo at mapamahal pa kayo. So, just in case, naghahanap kayo ng phone na maganda for gaming, this is your phone. And with decent features and camera naman. So, yun. Thank you so much sa panonood. You can like, share, and subscribe or follow me here. And marami pa akong unboxing and reviews coming up soon. Nire-review ko rin yung Redmi Pad 2 plus yung Oppo Pad SE. I-upload ko yun soon. At marami pang iba. Meron pa akong mga accessories and speakers to review here. Once again, subscribe, follow me here. Kung gusto nyo makita yung mga recommendations ko and uploads. Take care na muna. Bye-bye.